Kapatid, alam mo ba na ang buhay ng tao ay sandali lamang at hindi natin namamalayan, tayo pala ay meron ng katandaan. At ang sabi ng aklat ng Hebreo, chapter 9 verse 27, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan at ang pagkatapos nito ay ang paghukom. Sa ating buhay bilang mga tao, kailangan nating paghandaan ang tinatawag na kamatayan. Maraming tao ang nag-iisip o nagpaplano patungkol sa kanilang buhay, ngunit napapabayaan nito na ang buhay ay mayroong hangganan. Kaya't ang dapat nating tingnan at pag-aralan sa buhay natin kung papaano natin ihahanda ang buhay na darating pagkatapos nitong kamatayan. Sapagkat mayroong dalawang lugar na maaari tayong puntahan. Ang isa ay sa langit na bayan na kung saan ay inihanda ng Diyos para sa mga taong tumanggap sa Kanya. Ngunit ang pangalawa nito ay ang impyerno, na kung saan ang lugar na to ay lugar para sa pagpaparusa o walang katapusang paghihirap na kasama ng dyablo. So tayo bilang tao, kailangan nating paghandaan ang ating kamatayan. Hindi yung mga bagay dito sa sanlibutan, hindi yung haba ng buhay, hindi ang kayamanan sa mundong ito, kundi ang kamatayan na darating sa atin na hindi natin kayang pigilan. Gaano man tayo kayaman, gaano man karami ang ating mga pera, gaano man karami ang ating mga kaibigan, darating at darating tayo sa tinatawag na kamatayan. Kaya't bilang mga tao, tayo maghanda at pag-aralan ang buhay na binigay sa atin ng Diyos. Sapagkat kung dumating man ang hangganan nito, tayo ay nakahanda na alam natin kung saan tayo pupunta. At ang nais ng ating Panginoon, tayo ay lumapit sa Kanya upang ibigay sa atin ang walang katapusang buhay sa langit na bayan. Kaya sana, kapatid, sa oras na ito ay yung pag-aralan at paghandaan ang buhay at ang kamatayan na darating sa atin. Huwag tayong matakot kung tayo man ay darating sa kamatayan. Kung tayo ay nakahanda at tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay natin. Kung tayo man ay mamatay, tayo naman ay bubuhayin muli kasama ng Diyos sa langit na bayan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa oras na ito, kapatid. Isang magandang umaga sa iyo at pagpalain ka ng Panginoon.